Hindi maaari kasi hindi doon nagtatapos, hindi sa classroom nagtatapos o dito sa mga specific na subject nagtatapos ang kanilang pagsusulit eh. Merong pang bar examination. So talagang pointless no na ipapakiusap mo lamang na pwede bang ipasa mo na lamang ito. Wala talagang ganoon kasi magkakaproblema ka rin naman sa bar examination. So alam ng lahat yan. Alam ng profesor, alam ng estudyante, kaya hindi ginagawa talaga. At kung sakali man may mga ganong insidente, kung sakasakali at sinasabi ko wala naman dito sa anong ito, dito sa kasong ito, ay may mga kaparusahan, no? Okay. Attorney, maraming salamat po sa panahon po ninyo at pinagbigyan niyo po kami, especially po dito sa SMNI News, and to clear things, especially po doon sa naging testimony ni Ramil Madriaga, involving the San Sebastian College Recoletos College of Law and Vice President po. So, Attorney, may we have your comment doon po sa sinabi ni Ramil Madriaga na gumamit nga daw ng impluensya o nagpatulong sa isang profesor, si Vice President Sara Duterte, para po pumasa sa law school. Alam mo, Jason, hindi nangyayari ang ganyan sa College of Law, no? Not in San Sebastian College of Law and not in any College of Law for that matter, no? Napaka-standard, no? Pagdating sa integridad ng mga academic requirements, no? At talagang palagay ko medyo malabo at hindi totoo, itong kiniklaim nitong si Mr. Madriaga tungkol doon sa academic performance no ni Vice President Sara Duterte. Attorney, sa statement po ninyo, sinabi po ninyo na ito nga po, ang San Sebastian ay very particular po, especially sa pamantayan po kayo, especially sa academic integrity at pagbibigay ng grado na nakabatay po sa merits. That's correct. Alam mo naman sa academe, no, major item yung integridad, no, at saka yung honesty, at yung mga kung magkakaroon man ng mga breach, no, ay medyo mabigat ang mga kaparusahan diyan, no. So, at ang ini-involve niya dito hindi lang isang miyembro ng faculty, kung hindi yung Associate Dean at the time, no, si Associate Dean Ryan Kilala at the time, no. At ang hindi niyo natatanong, ang dekano nung panahon na yon the late Willard Driano, si Dean Willard Driano, na hindi mo rin matatawaran ng integridad at hindi papayagan ang mga ganyang anomaly. Attorney, sa tingin po ninyo, paano po ito nakakaapekto ang alegasyon sa reputasyon ng institusyon at ng maging ng mga estudyante at ng profesor po dyan po sa College of Law ng San Sebastian? Well, ako na may naniniwala no na sana'y walang epekto sa aking faculty at saka sa mga estudyante namin, no. Kasi sila ang nakakaalam no kung ano talaga ang pamantayan no ng College of Law noon hanggang ngayon, no. Kaya nga lang ang worry namin ay para doon sa ating mga kababayan no na hindi naman nakakaalam kung paano ba talaga ang pamamalakad ng isang College of Law, no? Kung gaano kahalaga ang preparasyon ng aming mga estudyante para sa bar examinations, no? So, hindi maaari kasi hindi doon nagtatapos, hindi sa classroom nagtatapos o dito sa mga specific na subject nagtatapos ang kanilang pagsusulit eh. Merong pang bar examination. So talagang pointless no na ipapakiusap mo lamang na pwede bang ipasa mo na lamang ito. Wala talagang ganoon kasi magkakaproblema ka rin naman sa bar examination. So alam ng lahat yan. Alam ng profesor, alam ng estudyante, kaya hindi ginagawa talaga. At kung sakali man may mga ganong insidente, kung sakasakali at sinasabi ko wala naman dito sa anong ito, dito sa kasong ito, ay may mga kaparusahan, no? Ay para sa estudyante, yun yung humingi ng ng reconsideration ng grado ay hindi pinapayagan eh, 'di ba? So
At kung merong may involved na professor, nako, matatanggal siya sa kanyang posisyon, no? So, wala talaga akong maiisip na dahilan kung bakit di umano, no, ay ang ating pangalawang pangulo nung siya ay estudyante pa lamang sa College of Law, gumamit daw ng impluwensya. Kaya nakakapagtaka talaga, no? At saka tandaan natin na hindi pa presidente si PRRD nung panahon na yon. Siya'y mayor ng Davao City. Eh, kung titingnan mo, wala pang nakakakilala kay President Duterte at that time, no, outside of the sphere ng Davao City. So, at may mas mga malalaki pang estudyante, anak ng mas malalaki kilalang politiko na dumaan din naman sa aming College of Law, at papapatunayan ko sa iyo na hindi binibigyan ng anumang special treatment ang mga estudyante na anak ng politiko, anak ng justice o kung sino mang importanteng tao. Pare-pareho ang pagtrato namin sa mga estudyante namin. Opo, attorney, may legal po ba na hakbang na gagawin ang College of Law ng San Sebastian against Ramil Madriaga? Ah, Hindi pa napapag-usapan 'yan, 'no, pero sa palagay ko, baka hindi ko pinapangunahan ang desisyon, no, ng institusyon. Pero nauunawaan kasi namin na politika ang pinanggagalingan nitong mga ingay na ito, no. So ayaw naman namin, no, na may involve pa kami at makikisali pa kami sa ganitong kaguluhan, no. Dapat nga lamang at nakakaladkad ang pangalan ng aming eskwelahan. But other than that, palagay ko we will just leave it at that. At kami nagpapasalamat nga sa mga kagaya ninyo, no, na tinatanong kung ano ba ang katotohanan sa ganitong issue. Attorney, your message to the public na lang po, especially na ngayon nga ay na-involve yung school po natin, yung College of Law, dito po sa itong San Sebastian sa mga allegations po ni Ramil Madriaga against Vice President Sara Duterte. Siguro ang hinihiling ko lang, kasi nakakabasa rin ako ng mga ibang comments sa social media, no, ng ating mga kababayan ay maging mapanuri, no, para tingnan nila kung alin ba talaga ang may katotohanan at alin ang wala. At sana ay huwag basta-basta maniniwala, no, sa mga paratang na nakasisira, no, sa imahe ng mga institusyon kagaya ng San Sebastian College of Law. Sir, pahabol, sabi mo sa public na maging mapanuri. How about sa House Committee on Justice? Nako, alam ko naman na politika 'yan, no? Alam may mga estudyante din tayo diyan, no? Estudyante namin estudyante namin si Congressman Joel Chua. Naandiyan din ang dating dekano ng aming eskwelahan, no, na si Dean Rufus Rodriguez. Pinapaubaya na namin sa kanila kung paano nila titimbangin ang mga statements na ganito, at kami umaasa bilang bahagi rin ng publiko, no, na maliwanag sana, maliwanag at may basihan kung ano man ang kahantungan itong pagdinig na ito. Attorney Ted, maraming maraming salamat po sa oras po ninyo. Maraming salamat, Jason. Thank you, at maraming salamat sa pabibigay ng espasyo sa aming paaralan. Thank you. Thank you.